At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hebreo 9:27. Mga kapatid, ito na ang panahon ng ating pagliligtas sa ating sarili. Ang pagliligtas ay dito magaganap sa mundong ito, hindi afterlife. Kung paano sa mga panahon na ito na kailangan natin iligtas ang ating sarili sa sanlibutan ito, sapagkat ang mundong ito ang siyang magiging ground ng Diyos upang tayo ay maligtas. Hindi doon pagkatapos mamatay. Sapagkat ang tao habang nabubuhay pa dito sa mundo ito ang kanyang pagkakataon na iligtas niya ang kanyang sarili sa gitna ng paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Ang araw sa paghuhukom sa mga patay. Tungkol sa kanyang mga gawa o mga gawa natin. So, paano ang paghatol ito ng Diyos? So, kung ating babasahin ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sabi niya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, ibig sabihin, sa harap ng trono o hukuman ni Kristo, lahat tayo haharap sa throne ayon sa ating ginawa, mabuti man o masama. So, lahat pala tayo haharap sa trono. So, walang ligtas. Ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay haharap sa throne upang tayo ay hatulan ayon sa ating mga gawa. Kaya nga ang pagkakaiba, no, na ang tao at ang hayop. Kapag ang tao namatay, haharap siya sa hatol ng Diyos. Pero kapag ang hayop ay namatay, walang judgment kasi ang hinahatulan lang yung tao. Pero ang kaisipan ng tao sometimes ay nagiging katulad ng isang hayop na kapag namatay na, tapos na. O hindi naman ganon. Dahil ang tao iba sa hayop. Ang tao ayon sa banal na kasulatan, ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, maging mabuti at masama haharap sa throne of God. Diba? So, walang exemption. Every one of us hahatulan ayon sa ating gawa. Diba? Hindi ka naman nahatulan, siguro papaano ang sitwasyon ng paghatol ng Diyos? Ito ba ay yung mabuti ay paparusahan na ba siya? Kahit siya gumawa ng mabuti dahil sa throne of judgment? So, atin ho basahin ng ang Revelation chapter 20 verse 12. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit,
na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So ibig sabihin, inatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanilang mga gawa. Diba? So kung hinatulan tayo ayon sa ating mga gawa, ano yun? Yung mabuti at ang masama. Kung babasahin mo ang sinabi niya dito, at nangabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. So yung judgment day of God, the white throne judgment, yung aklat ng buhay bubukas, at pagbukas ng aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat sa kanilang mga gawa. Diba? Basahin natin sa 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Diba? Ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Ang tanong, yung nasa aklat ba ng buhay ay ahatulan ng Diyos sa punishment? Hindi. Yung ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, yun ay hindi tatanggap ng kaparusahan. Ang tatanggap lang ng kaparusahan, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So kung wala siya sa aklat ng buhay, nasa aklat siya ng patay, the book of death. So kung ang ating buhay ay nakasulat sa aklat ng kamatayan, ay yun ang aharap sa judgment day. So kaya mapalad ang mga nasa aklat ng buhay. Pero bakit yung nasa aklat ng buhay ay pwede ring alisin at sila'y hatulan? Kung babasahin mo yung Exodus chapter 32 verse 31, ang sabi, at bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Okay, thank you Tugon sa Pagtugon Vlog for your watching. So ibig sabihin, parang sacrifice ito eh. Yung Moses, parang yung kasalanan ng kanyang nasasakupan ay gusto niya siya ang kumako. Gayunman, ngayon kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay aalisin mo ako, ay sanasama ko sa iyo sa iyong aklat na isulat mo. So ang pangalan ni Moises ay nakasulat na sa aklat ng buhay. So hinihiling niya sa Diyos, dahil sa kasalanan ng kanyang bayan, ay kung maaari alisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang hiling ni Moises. Pero ano ang sagot ng Diyos? Hindi ang katwiran ni Moises ang siyang nasunod, kundi ang katwiran ng Diyos ang siyang nasunod. Verse 33, ano ang sabi? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasalas laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. So ibig sabihin, kung ang sino mang magkasala
ay siyang aalisin sa aklat. That is the book of life. So, ibig sabihin, doon sa mga natanggal sa aklat ng buhay, nasaan siya? Nasa aklat ng kamatayan. See, balik tayo doon sa Revelation chapter 20. Sabi niya dito, at nakita ko ang mga patay na malalaki at maliliit na nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, the book of life and the book of death were open. So, ang judgment ng Diyos doon sa bawat tao. Diba? Kaya nga sinabi niya dito sa 13 na at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Kaya ang Diyos pag humatol, according to His word. Thank you, Gerardo Farilli, for watching. According to His word. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na if you are the leader, just like Moses is the leaders of the Israel, na dahil sa kasalanan ng kanyang nasakupan at ang bayan niya, gustong akuin ni Moises na tanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pero hindi pinayagan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, ang sino mang magkasala ay siyang aking aalisin sa aklat ng buhay. O, di ba? Parang ang nangyari kasi kay Moses, parang hero sa mata ng tao. Parang gusto niyang dahil sa kasalanan ng bayan, ako na lang, Lord, ang parusahan niyo. Pero hindi pumayag ang Diyos sa kanyang desisyon. At ganoon din ang mangyayari sa iglesia. Sa isang kongresyon, those are not follow the instructions of God. Those are disobedient the instructions of God. Sila yung qualified na tanggalin sa aklat ng buhay. Hindi tayo ang magtatanggal sa aklat ng buhay, kundi ang Diyos ang siyang magtatanggal sa aklat ng buhay. At kung ano man ang kanyang ginawa, ahatulan siya ayon sa kanyang mga gawa. Kaya nga sabi sa 13, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Kaya ang Diyos, pag hinatulan tayo, according to our works. Kaya pag hinatulan ng tao na yon, hindi pwedeng itapal doon sa isang tao. Hindi, kasi siya yung leaders namin eh. Hindi ka naman sumunod sa tamang na sinasabi ng leaders eh. Ngayon, ibebentang mo sa ano? Hindi. Pwede sa desisyon mo yan. Pwede sa kaisipan mo yan. Ang kaisipan ng isang tao, sometimes the leaders, pag nagkasala ang kanyang nasasakupan, ibibintang ang kasalanan sa kanyang nasasakupan, sa leaders. Ay hindi gano'n na Diyos. That is your thinking about. That is your thinking. Diba? Yun ay kaisipan lang natin. Diba? Maaring mapaparusahan ang bayan na yan, o bigyan ng salot ang bayan na yan, pero hindi ibig sabihin ang righteous ay hahatulan ng Diyos at aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kanya individual salvations and the judgments of God is according to His and to your word. Diba? Ayon sa ating nagagawa. So kung tayo gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, ay nasa sayo yan. That is your decision. And that is your and now the permissive, yung
yung pinahintulot na kahatulan ng Diyos ay dahil doon sa kasalanan ng tao. Diba? Okay, tingnan mo, tuloy natin. At ang kamatayan at Hades ay ibinuli sa dagat-dagatang apoy. So, itinapon sila sa dagat-dagatang apoy. Yun ang sinasabing the judgments of the lake of fire. At ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So, kung mayroong pangalawang kamatayan, may unang kamatayan. Diba? Mabigat. Ang mabigat ang ikalawang kamatayan. Ayun ay dahil sa dagat-dagatang apoy. Kaya pag binasa mo ang ituloy natin sa 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Okay. Hallelujah. At ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya totoong sinabi sa Exodus chapter 32, verse 33, ang alisin ng pangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin, they are candidate for the judgment, condemnation of punishment ng Diyos. Okay, medyo naulan medyo ayaw ko kung marinig nyo ito. Sana marinig nyo. Kaya kung ang ating pangalan ay naalis sa aklat ng buhay, yun ang nakakatakot. Yan ang sa tawag mo dyan, eternal separation from God. Ngayon, paano masulat ang ating pangalan sa Diyos? Maging obedience tayo sa Kanya. That is the only way to write our name in the book of life. The only master key to write our name, isulat ang ating pangalan, ay maging masunurin tayo sa Diyos. Lumakad tayo sa Kanyang katuwiran. Lumakad tayo sa Kanyang kautusan. Bagat may pagsubok, pero sinisikap nating mabuting sumunod sa Kanya. Kita nyo? Kaya kung ang sino man lumalabag sa Kanyang kautusan at hindi sumasunod, sumusunod, ibig sabihin, siya mismo ang nagbibigay ng hudyat sa Diyos na alisin ang Kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi dito sa sa 14 nasa 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan na kasulat sa aklat ng buhay, ay hindi nasumpungan ibig sabihin, nasa aklat ng kamatayan. Yun ang mabigat na pangyayari. Kaya malinaw ang sinasabi na ahatulan tayo ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya kung gumawa ka ng hindi maganda sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin kay brother, you are also belong to my sin. Brother, you are belong also to my disobedience to the commandments of God. Oo, di ba? Na ikaw ay tawag nito, kasapi ka kasi nasa puder mo ako nasa kongregasyon mo ako kaya bahagi ikaw ng kasalanan. Di ba? Maaari yung lugar na yan maging part of judgment of yung church na yan, pero hindi doon sa bukod tanging sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng leaders, the true leaders of church, ang puso nila nandoon
sa ikaliligtas. Ito naman na binibigay na nga ng mga kapatiran, yung mga instruction, nagbibingi-bingihan pa. Diba? Na binibigay na nga ng lead ng fivefold, ng instruction sa kanila, nagbibingi-bingihan pa. Eh, matagal pa yan ng judgment ng Diyos. Naku, yari na. Hindi mo alam ang buhay mo. Dapat bawat araw handa tayo. Dapat bawat araw ay lumalakad tayo sa kanyang katwiran. Iyon ang ating gabay. Yan ang ating protection. Pero kung wala tayo sa kaliwanag ng kanyang landas, ayun, yun ang mabigat. Ang misayang ito ay mapansin nyo, marinig nyo. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ang responsibilidad ng tao ay obedient to follow the commandments of God. I hope sana, I hope na mapansin nyo ang mensahe nito. Diba? Yun ang ating respect. Pagamat napakahirap sa atin, diba? Thank you very much, Yalan. Bagamat napakahirap, kasi batil yan eh. Batil yan sa atin eh. Na sumunod sa kanyang katwiran. Hindi naman sinabi na 100% talagang pero gumanap ka, pilitin mo, pilitin mo. Hindi sa atin ma-perfect yun, pero gumawa ka, pilitin mo yung bakit ka nasabi overcome it eh. Ang overcome it, mayroon labanan yan. May labanan yan. Hindi yan sinasabi ng walang labanan. May labanan yan. Paano ka tatanggap ng korona ng Diyos? Papayag ka ba yung korona kukunin ng iba at ibibigay ng Diyos sa Kanya imbis na karapat dapat sa iyo? Diba? Sabi ng Diyos, ay, itong korona na ito, hindi karapat dapat sa akin. Oh Lord, kaya si Moises sinabihan siya sinabi sa kanyang Diyos, hindi. Gustong tanggapin ni Moises ang kasalanan ng bayan niya at siya akuin niya, hiling niya, kung maaari Panginoon, alisin mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sinunod ba ng Diyos? Hindi sinunod ng Diyos ang desisyon ni Moises. Bagkus sinabi ng Diyos, ang sino mang magkasala ay siyang aking aalisin sa aklat. And that is the book of life. Kaya dito sa Revelation, ang liwanag sa white throne judgment Kaya nga sabi niya dito sa 13 ang sabi niyan, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Kaya kung maganda, maraming accomplishment mo sa Diyos. Ibig sabihin, maliwanag na maliwanag, nagliliwanag ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Diba? Klaradong klarado yung pangalan mo sa mata ng Diyos. Diba? Pero kung ang pangalan mo ay gusto mong alisin, ay naaayon yan sa yung ginawa. Diba? Kaya nga sabi ko kanina iba yung desisyon ng tao, iba yung karunungan ng tao, yung kalaman ng tao sa kalaman ng Diyos. My thought is not your thought. Your way is not my way. See? Kaya different. Kaya ang Diyos mataas sa mga mataas. Kaya pag nagdesisyon siya, absolute, perfect decision. The righteous judgment.
kung ang Israel ay pinarusahan, yung bayan ay pinarusahan, hindi ibig sabihin yung mga righteous na sumunod sa Diyos ay kasama doon. Pinarusahan yun because dahil sa kanilang katigasan ng ulo. O diba? Ganun yun. Kaya tayo, we have a free will. Hahatulan tayo ayon sa ating desisyon. Paano kung mali ang desisyon natin? Di ba? Kaya nga sabi dito at kung ang sino man ay hindi nasumpungan sa nakasulat sa aklat ng buhay ay binulig sa gadagat-dagatang apoy. Kaya ay pag binasa mo rin ang John chapter 5 verse 20-29, there will be a separation, the righteous and righteousness, the obedience and disobedience, the disobedient and obedience. There will be a separation. And God, nag-English na ako, ang Diyos ang naglalagay sa tamang kinalalagyan ayon sa kanilang mga gawa. See? Kaya ito tandaan nyo, ito mga kapatiran may mga kapatiran yung parang nagpaplastikan. Alam ng Diyos yung mga puso ng bawat isa sa atin. Pwede tayong tawag dito, makapangdaya o parang plastic sa Diyos. Kaya sabi, kung kayo, ito ang gusto ko, kung kayo'y nag-iibigan, kung kayo ay tunay na mga disipulo ko, kayo'y mag-ibigan. So kung hindi kayo nag-iibigan, you are not the disciples of God. So bahagi yan ng perfect statue of man. Bahagi yan, mga kapatid. Hindi lang tayo ibig sabihin we are serving to God, but we have a love relationship. Mayroon tayong pag-ibig sa ating kapatiran. Kaya lang ang gifts natin, ang gifts natin, sometimes very specific lang. Sometimes kailangan tingnan natin yung tingnan din natin ang general at tingnan din natin ang specific. Doon sa utos ng Diyos, napakahalaga. Maging hindi ang pagsunod ay napakagandang attitude. O kahit ako, kahit ang isa man sa atin, hindi man natin ma-perfect kasi, hindi ba? Ang hirap ma-perfect kahit nagawa mo pa ito, kulang pa rin. Gumawa ka pang kulang pa rin. Kung gumawa ka, kulang pa rin. May ministry ka, kulang pa rin. Tapos mayroon pa rin, di ba? But go! Do not stop. Go! Di ba? Kaya nga sabi, to those who overcome shall have, kasama siyang uupo sa trono na katulad na binigay ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Kaya tayo, thank you Brother Magellan. I hope you sana malinaw ang kapahayagan. Go! Whatever the battles you face, you're just like Jesus Christ with yung ating Panginoong Kristo nang siya ay humaharap. Halos lahat na nga ng kanyang mga disipulo nag-backslide. Nung hinuhuli na ang ating Panginoon Kristo,
Di ba? Walang natira. Diba? Kaya ang corona, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. It between your life and death. So, ikagalak natin na ang ating pangalan na lumiwanag ng lumiwanag. Hindi yung ito'y padilim ng padilim. The most important, ang pinakamahalaga sa mensahidor ng Diyos ay kailangan mayroon siyang kapahayagan. The revelations of God, it is giving individual. Kung ang revelasyon ng Diyos ay nakaatang lang sa isa, how can you consider to the righteous decision? You need the wisdom from God. We are, kaya nga, pag tayo ay hindi gumaganap sa tungkulin, para tayong nanghihina. Parang ang buhay natin walang saysay. Kahit ang dami na nating nagawa sa Diyos, parang kulang pa rin. Kahit napakarami pa, nung in-stop ka na, parang nalulungkot. Alin ang nalulungkot? Yung inner side natin. Kaya kung minsan, yung ating pangalan, yung doon sa aklat, nagliliwanag yan. Nagliliwanag yan. Because the name is the light of the world. When God, kung ang Diyos ay nagbigay ng revelasyon, hindi nalaman yan ng iba. Ang nakakaalam lang yan, yung tumanggap. Glory to God, hallelujah. Hindi alam ng iba yan. Ang nakakaalam, yung tumanggap at nagbigay. Ang nagbigay at ang tumanggap, yun ang nakakaalam ng revelasyon. Yung mga kapatiran, hindi nalalaman yan. Kaya mapalad tayo kung tayo ay binibigyan ng kapahayagan. Ibig sabihin, kinakausap tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ang pangalan nating nagniningning sa Book of Life. Diba? Kaya mapalad ang tayo na nagiging ehemplo. Diba? Kaya parang ganito yan eh. Kaya doon yung sinabi ko, more than 2,000 sila na naglalakbay para makapasok doon sa lupang pangako. Diba? Pero dalawa lang ang nakapasok. Diba? Parang katulad dyan kay Kristo. Wala mang taong sa ibabaw ng lupa o sa langit, mga anghel, ang nakapagbukas ng aklat. Kaya nakita mo, very wisdom, very napakaliit lang. Napakaliit. Hindi ba? Napakaliit. Kaya nga sabi ko ang mga hinirang ng Diyos sa langit, meron silang mansyon, meron silang kaharian. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo meron siyang kaharian, ganun din ang magiging project, may mansyon.
Bukod lang yun na tayo, we are the temples, we are tabernacle of God, but we are the mansion in heaven. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo in my Father are many mansion. And my Father are many mansion. Sabi naman ka, hindi, ang mansion, ang tabernacle na yun, walang iba si Kristo. Walang nakitang mansion doon. Doon sa eternity places. Doon sa ng Diyos. Pero doon sa itinakda na lugar ng Jerusalem, na Holy City. Hallelujah, hallelujah. Mapalad ang mga taong naging tapat sa Diyos. Bukod sa nakasulat ang kanilang pangalan, yung mga taong mga messenger niyon, meron. Kaya kung ang bahay lang natin dito ay napakaliit lang, pero sa lugar ng ating Diyos, mansyon ang bahay natin. Diba? Mayroon mansyon. God bless us. Hallelujah.